So dito guys, may war na naman kami dito sa Gen Gaming Clan. Tapos dito, naisipan kong bumanat ng maaga. May mga base kasi dito na hindi na 3-star nung mga kasama ko. Kaya sabi ko, linisin ko na nga to habang maaga pa. Kaya dito, tara, simulan natin dito sa TH13. So dito guys, unang banat natin. Ang gagamitin natin ditong pang-attack ay TH13. Tapos itong base ng kalaban guys, TH14 na to. Kaya tara, banatan na natin. So ang una kong gagawin, tanggalin ko muna to. Ayan, yung mortar na yan. Uy, dito rin pala yung mga Tesla. So, lagyan natin yung flame flinger dito. Tapos, tanggalin natin tong gitna gamit yung Skeledonut. So, in B, double skeleton, in B ulit. 2, 3, then in B ulit. 1, 2, last in B. Kailangan masira yung IT. Okay, nice. So, dun pa lang sa Skeledon at malaki na agad yung nakuhang value. So, may lumabas na Tesla dito. Baka meron pa. So, lagay tayo ng balloon. So, next, ilagay natin dito yung BK. So, BK tayo dyan. Queen tayo dito. Butasan natin dito. Para dyan papasok yung king. Kaso nga lang, hindi nabutas yung wall. Wall break, ayun, buti na lang. Umabot pa din. So, yung king ability, gamitin ko na. Naka-gauntlet yan. So dito guys, meron tayong problema ngayon. Kasi yung wall kanina hindi umabot. Kaya nangyari, nagamit ko pa yung isang wall break. Kaya ngayon, wala na tayong wall breaker para kay Queen. Kasi mag-wall break sana ako dito para makapasok yung Queen dun sa Eagle. Kaso nga lang, yun nga yung nangyari. So ngayon, kailangan natin tong gawa ng paraan. So ang gagawin ko ngayon, siguro si RC. Tanggalin ko muna to. So siguro yung RC, ilagay ko na dito. Si RC na yung bahala sa Eagle kasi hindi na makakapasok yung Queen doon sa Eagle So lagay tayo ng Headhunter para doon sa enemy king. Yung Flame Flinger, malaki na yung natatanggal doon. So ngayon pwede na akong maglalo. Balloon, Balloon, Warden, Balloon, then yung mga minions sa likod. RC, nabugbog yung RC, naiwanan ko yung RC. So lagyan na lang natin ng Balloon yung Eagle. Ipiprease ko lang to Tapos isang lava, isasabay natin to sa Warden ability. I-range natin dito. Ipiprease ko muna ulit yung Town Hall. Okay, Warden ability. Okay, so meron pa tayong mga balloon. Ilagay na natin dito. Balloon, balloon. Tapos balloon. So lagay tayo ng haste spell dito para mapabilis yung mga balloons. So yung mga natitirang panglinis, iwan na natin dito sa likod. Ayan, ilagay na natin yung mga minions. Sneaky Goblin, balloon. Ayan, so lahat yan ilagay na natin. So yun guys, Town Hall 13 versus Max TH14. Machachambahan nga using Skeledon at lalo. So yun, unang banat guys. Nakachamba kagad tayo dito. So dito guys, next banat natin, dito naman tayo. So ang gagamitin nga pala nating pangbanat dito ay TH14. Tapos ito yung troops na gagamitin natin, Zap Titan. Balik ang ina nga pala, nakalimutan kong mag-drawing bago bumanat. Pero dito ipapakita na natin yung plano. Okay. So Zap Titan ang gagamitin natin dito. So ang una ko munang gagawin, tanggalin ko lang to sa lightning, etong dalawang to. So idadamay ko na sa earthquake yung Town Hall para mabuhay agad. So yung Warden, dito na ako magsisimula ng Warden Walk. So tatanggalin ko lang tong mga kalat na to sa Warden Walk. Then yung Flame Flinger, ilalagay ko dito yung Flame Flinger. So si Flame Flinger, siya na yung bahalang tumanggal dyan sa Town Hall na yan. So kapag natanggal na ni Warden tong mga nandito, butasan na natin dyan, papuntahin na natin dito yung Warden, ilapag na natin dyan yung mga troops, papasok sila lahat dito. So si Queen, sa labas lang si Archer Queen. So kumbaga si Archer Queen yung tatanggal sa mga nandito, tatanggal sa mga nandito. So dire-diretso si Queen, papunta dito. So dito, makaka-wall breaker tayo guys. So maglalapag ako ng wall break dito. Pag naka-wall break tayo dyan, papasok sila lahat dyan sa Monolith. Pagpasok ng BK dyan sa Monolith, gagamitin ko na yung King ability para ma-open na yung gitna. So, dire-diretso yung mga Titans, yung King, yung Warden, dire-diretso sila dito sa gitna. So, yung jump, ilalagay ko na lang dito yung jump para lahat sila dire-diretso hanggang makarating dito sa kabilang dulo ng base. Habang si Queen, siya naman yung papasok dito. So, pwede kong isabay dito yung RC kapag nandito na yung Queen. Para si Queen at RC, sila na yung bahalang tumanggal dito. Habang yung Flame Flinger, siya naman yung tatanggal dito. So, ganun. Zap Titan attack sa TH14. Try natin. Let's go. So, number ano ba yun? Number 28. Okay, banat. Using Zap Titan. Try natin.
Flame Flinger, tapos Earthquake. Okay, next, Warden Walk tayo dito. Healers. So antayin kong tumangki yung Warden guys bago ko ilapag yung Flame Flinger. Kasi kung ilalapag ko kaagad dito, mababanatan siya kaagad ng Archer Tower. So pwede na siguro to, lapag na natin dito yung Flame Flinger. So bantayan natin yung Flame Flinger guys. Kasi yung owl ang binabanatan ng Archer Tower. So lagay tayo ng balloon, pang tangke. So kailangan matanggal ka agad yung Archer Tower na yan. Sa pang balloon, pang tangke. Okay. So antayin ko lang na matanggal ni Warden itong cannon. Ayan, yung cannon tsaka yung air defense. Antayin natin matanggal ko ni Warden. So wall break tayo dyan. Tapos pang distract pala muna dito. Tapos ilagay na natin yung mga E-Titans. So binabanatan yung Flame Flinger, pero di bale okay lang yan. E-Titan, Archer Queen, Ice Golem, lahat na natin yung mga E-Titans kasama na yung DK. Tapos Cocolon, baka may traps dito. So yun, si Flame Flinger binabanatan na yung Town Hall. So wall break doon sa Monolith para doon sila papasok. So i-headhunter ko nga tong enemy queen na to. Binabanatan ng enemy queen yung Warden. So yung Warden ability, sige gamitin na natin. Tapos yung King ability, teka lang antayin ko lang na makapasok pa yung King. So tanggalin ko tong Archer Tower dito. DK ability, sige pwede na nga to. Tapos i-rage muna natin dito guys. Yung jump spell, dito ko na ibababa. Para dire-diretso lahat sila papunta doon sa kabilang side ng base. So yung RC, teka lang kailangan nating bantayan yung queen dito kasi meron ditong enemy warden, meron ditong enemy king. Wala na akong headhunter kaya magwa 1v1 sila dyan. Pero pwede kong ilagay dito yung RC para may katulong yung queen. I-rage natin dito yung mga troops. Yung skeleton spell, teka lang, pwede natin tong gamitin pang distract dito. Lagay natin dito. Yan. So yung RC ability gamitin ko na, pati yung queen ability gamitin ko na rin. Butasan ko nga dito. Uy, naubos pala yung mga E-Titans. Naubos guys yung mga E-Titans, pati yung warden malapit nang mamatay. 29 seconds, nako. Oras yung magiging kalaban natin dito Oras, kailangan kong maglapag dito ng wizard para dun sa may air sweeper. So 19 seconds, aabot ba yung oras? Oras na lang yung kalaban natin dito. Sana hindi mabomba yung wizard na to. 10, 9, 8, queen bilis. 5, 4, 3, hindi aabot yung oras guys. Time failed. Yari. So kinapos tayo sa oras dun. Pero di bale, try ulit natin dun sa TH15. So siguro yung mga kasama ko na yung bahalang maglinis dun. Kayang-kaya na nila yun. So dito naman tayo sa TH15 babanat. So TH15 base number 18. So ito yung babanatan natin. So magpaplano ulit tayo sa base kung paano yung attack na gagawin natin. So ang gagamitin ko nga pala dito ay Queen Charge Route Riders. So tanggalin ko to ng sneaky. Lagay ko dito yung king. Wall break tayo dyan. Or wait lang, parang mas maganda yung ganito pala. Dediretsuin ko na yung king, papasok doon sa loob. So ganito na lang. Sneaky Goblin, BK, para si king, diretso pasok doon sa loob. So kailangan matanggal ni BK yung X-bone na to. Kailangan matanggal yan ni BK kasi ilalagay ko dito yung Flame Flinger. So kailangan matanggal ni Flame Flinger to. Eto, lahat yung mga depensa na nandito. Kailangan matanggal ni Flame Flinger. Archer Queen, wall break tayo dyan. Papasukin natin si Queen. Matatanggal ni Queen yung Town Hall. Tas kailangan ko ulit mag wall break ng isa pa dito para si Queen diretso pasok pa rin dyan sa gitna. So pag natanggal na ni Queen etong X-bone na to tsaka yung X-bone na to, pwede ko nang ilagay dito yung mga Root Riders kasama si Warden at RC. So yung mga Root Riders, yung Warden at RC, dire-diretso na lang sila hanggang makarating dito. So ganun ang gagawin natin. Queen Charge Root Riders sa Town Hall 15. Tingnan natin kung magkakatotoo yung plano natin dito. Number, ano ba yun? Number 18. So tara guys, banat. Let's go. So unahan natin dito. Tapos BK, Archer Queen, wall break para kay Queen.
So kailangan pumasok yung BK dun sa loob ah. So lagyan na tayo ng healers para kay Queen. Kailangan ko bang mag-rage kay Queen? Sige, i-rage natin si Queen kasi dalawang X-bow yung tututok sa kanya. Tapos wall break. Uy, iba yung binutasan ng wall break. Sige, isang wall break pa. So flame flinger, pwede ko nang ilapag dito. BK ability, sige, gamitin ko na din. Yun, so natanggal nga ng king. Teka lang, itago ko lang yung coin. Yung queen. Ayun, nabubugbog yung queen eh. Tanggalin ko nga to. I-rage ko ulit yung queen. Tapos yung mga root riders, ilalagay ko na dito. Sama na si Warden. Kasama na rin yung RC. So sabay-sabay na yan. Kaya ba ni queen? Sige, maki-queen ability na lang tayo. So yun. Meron pa akong isang wall break. Pupunta pa dito yung wall break. Wall break, ayun, saktong-sakto naman. I-freeze ko lang to ah. Yung wall break guys, tingnan nyo. Saktong-sakto yung wall breaker na yan. So i-rage ko ulit si Queen. Warden ability. Sige, ngayon na, Warden ability. Lasunin natin dito yung bantay. Tapos meron pa akong balloon. Pwede pa nating magamit ito dito. Balloon. So yung mga pang clean up, iwan ko na rin. Yung mga headhunters, ilagay na rin natin sa likod. I-freeze ko lang to. Lagyan natin ng skeleton spell para hindi agad matarget yung Queen. Yung RC, asan yung RC? Ayun yung RC. So si RC na lang siguro yung i-rage ko. Freeze ko lang to ah. Hindi, dito na lang si Queen. Ayan, tapos yung mga panglinis, taka lang. Eto dito, panglinis. So yung RC ability, kapag ginamit pa natin yung RC ability, makakalabas pa yung mga baboy. So makakatulong pa yung panglinis. So ngayon, gamitin na natin para mas mabilis. Wizard, sneaky. So wala na guys, kuhang-kuha na to. So dito nga guys wala na, kuhang-kuha na talaga. Kasi napakadami pa nating troops, napakahaba pa ng oras. Kaya wala na, matik na yan. Grabe, lakas talaga ng Queen Charge Root Riders pagdating sa Town Hall 15. Kaya yung mga TH15 dyan, kung hindi nyo pa nasusubukan to, try nyo na. Bale dito nga guys mahaba pa yung oras ng war namin. Pero hindi ko muna pwedeng gamitin yung ibang mga atake ko sa taas. Kasi alam nyo naman, sa main channel natin ina-upload lahat yung mga last minute ng bawat laban namin. So abangan nyo na lang mamaya guys sa ating main channel kung anong kakalabasan ng laban namin dito. Kaya paano? Hanggang dito na lang ulit guys. Huwag kakalimutan mag-subscribe ha. At syempre, maraming salamat sa panonood.